Siya ang tinaguriang ama ng katipunan, a revolutionary, a leader, a legend. Pero, what really happened to Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan? Andres Bonifacio, ipinanganak noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, Manila. Hindi siya isang ilustrado. Hindi siya galing sa mayaman na pamilya, pero siya ang naging puso ng revolusyon. Pero habang lumalakas ang kilusan, dumami rin ang pagkakabaha-bahagi. Lumitaw si Emilio Aguinaldo, isang mahusay na general mula sa Cavite. Nagkaroon ng pagpupulong, the infamous Tejeros Convention. Dito, ipinahayag na si Aguinaldo ang magiging presidente ng bagong pamahalaan. At si Bonifacio, na-declare bilang Director of the Interior. Insulto ito kay Bonifacio. He felt betrayed. Kaya't idineklara niya na invalid ang resulta ng eleksyon. Sumunod ang masakit na kabanata. Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio ay inaresto at kinasuhan ng sedisyon at pagtataksil. Hindi sa mga Kastila, kundi ng kapwa Pilipino. May 1,877 sa bundok ng Maragondon, Cavite. The Supremo was executed. Pero hanggang ngayon, maraming tanong ang nananatili. Bakit siya pinapatay ng kapwa revolusyonaryo? Was it politics? Was it fear? Or was it power? Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang makabayang kwento.